Nasa linya natin si Attorney Arnel Banyas, Senate spokesperson. Attorney, magandang umaga, si Joel Siweng. Good morning po. Joel, magandang umaga. Maraming salamat po. First time sa saksi, Joel. Oo naman, thank you sa pagpapaunlak niyo sa aming imbitasyon. Paano po pinag-aandaan ng Senado ang anyong pagiging senator judges o impeachment court ng Senate attorney? Ngayon pong June 2, sa June 2 po ay imbitado po namin ang prosecution panel upang basahin nilang articles of impeachment. At sa June 3 naman, manunumpa na po ang ating mga senator judges, manunumpa po ang ating Senate President, Senator Chis Escudero, at ang lahat po ng senador sa kasalukuyan. Pagkatapos po ng kanilang panunumpa, magpapadala na po ng summons para po kay Vice President Sara Duterte, at meron po siyang 10 araw upang magbigay po ng kanyang answer o ng kanyang kasagutan. Okay. Pagkatapos po naman nun, ang ating pong prosecution ay pwede po magkaroon po ng 5 araw para magbigay ng kanilang reply kung gusto nilang magbigay ng reply. So bali, total of 15 days? Opo, pero yun depende po yan kung kailan po gaano pong kabilis sumagot po kasi si Vice President. Opo. Pero pagdating po ng June 3, i-issue po yung mga summons at saka kung ano po ang ibang mga order na ibibigay ng ating Senado. At pagkatapos po meron nga pong 10 araw ang Vice President upang magbigay po ng kanyang kasagutan. So sabihin na natin na ma-max yung 10 and 5 days. So after 15 days, saka pa lang ulit magko-convene ang impeachment ang court para po umpisahan yung actual na trial kay Vice President Duterte. Base sa aming kalkulasyon, ang actual po na impeachment ay magsisimula na po sa July, pagkatapos na po ng SONA ng Presidente. So ibig sabihin, bago na po yung komposisyon ng impeachment court. Tama yan, Weng. Magiging bago na yon, at yun namang mga bagong senador natin ay manunumpa muli. Pero yung attorney, yung lumang komposisyon, sila ba babalangkas ng rules ng impeachment? Ano bang nangyayari? Paano ba hatiin yan? Yung responsibilidad na yan? Yun pong batas na or yung rules ng impeachment, ang wari ko po ito po ay madidesisyon na po ngayong Hunyo. At ipapublish na po ito para po malaman ng sambayanan, ng both prosecution and defense, kung ano po ang mga rules and regulations na susundin po para sa impeachment trial ng ating Vice Presidente. Yung sa June 2, Attorney Banyas, is this the first time na mangyayari ito na pupunta yung mga congressman para ipresenta sa Senate, hindi pa impeachment court, yung mga allegations laban sa Vice Presidente? Alam mo, Weng, nung nag-check ako kahapon, Opo. parang ito yata yung unang pagkakataon na babasahin ng articles of impeachment. Kasi iniisip ko nung impeachment ni President Era at saka ni Chief Justice Corona, wala akong natatandaan na binasa yung articles of impeachment sa Senado eh. Kasi so doon sa katanungan mo, parang ito yata yung unang pagkakataon na pupunta ang prosecution panel upang basahin ng articles of impeachment. Pag sinabi kong articles of impeachment, ito lang yung articles hindi yung mabusising text na kasama ng kanilang articles of impeachment. Kung ano lang yung mga charges ba laban sa Vice Presidente? Yun lang ang babasahin. I think articles 1 to 7 lang naman yun. Yun ang kanilang babasahin. Bakit po kailangan yun? Why is it necessary kung hindi po siya ginagawa before? Kasi parang feeling ko, Joel, pakicorrect lang ako, attorney, kung mali ako. Kung babasahin mo yung mga allegation laban sa isang inaakusahan, impeachment court ito, hindi ba dapat within the parang purview na ng impeachment court, hindi pa po sila nakakonvene as impeachment court by June 2? Weng, kaya nga babasahin pa lamang naman yun eh. Sa June 2, sa June 3 pa lang yung formal at saka ceremonial na paninimula ng impeachment trial, kung saan magsisimula ang lahat ng gagawin ng ating mga senador pagkatapos nilang manumpa. Manunumpa si Senate President katulad na nabanggit ko, at saka lahat ng ating mga senador sa June 3. Okay, pag halimbawa po nagsimula na Attorney Banyas, di ba Joel, yung trial mismo, at paano magiging takbo ng trabaho ng Senado? Hindi muna magsisession? Is it going to be whole day? Halimbawa 9 a.m. to 5 p.m. na impeachment court? Kasi marami din mga priority legislation. Yes, di ba? Paano nga ba hatiin yan, attorney? Alam naman po ninyo na merong
legislative duties ang Senate of the Philippines at saka ang pati rin po ang House of Representatives. Ang pagkakaintindi ko po ay ang ating impeachment court ay magsisimula po ng alas 9 ng umaga kada araw. Kung gaano pong karami yun, decision po nila yun. At ang ating pong regular na session ay mangyayari po sa hapon. Ito po siguro ay nasa kanila naman, nasa mga kagalang-galang na senador naman po natin kung ano ang kanilang gustong gawin sa schedule. Kasi po ang normal na work schedule po namin ay simula Lunes hanggang Huwebes. Pero kung gusto po nilang ituloy-ituloy ito ng ibang araw, ng Biyernes o Sabado, nasa kanila po iyon. Pero sa ngayon po, ang magiging calendar po namin ay alas 9 po ng umaga ang gagawin po ng ating mga senador ang tungkulin nila bilang impeachment court at yun naman pong regular na session ay gagawin naman po ng alas 3 ng hapon araw-araw po, Monday to Thursday. So tuloy ang session, hindi maisasantabi ang session ng mga senador, Attorney Banyas. Yun lang ang assurance. Hindi po. Tuloy-tuloy po yung tungkulin ng mga senador upang magbalangkas ng mga batas at pag-usapan po ang dapat na pag-usapan. Ang hindi ko lang po malaman sa ngayon kung paano po nila ibabalanse yung pagkakaroon po ng mga committee hearings kasi nandun pa rin naman po yun at sa impeachment court kasama po ang lahat po ng senador na uupo po sila bilang huwes sa impeachment court. So ayan po ay maobserbahan po natin. Bagamat ito naman po ay hindi bago kasi po noon pong impeachment ni President Erap at saka po nung kay Chief Justice Corona, nagtuloy-tuloy naman po ng gawin ng mga senador ang kanilang tungkulin, ang kanilang legislative duties at saka yung kanilang oversight duties. Nagawa rin naman po nila yon nung mga panahon na yon. So sa tingin ko po, kahit na po magsimula na po sa Hulyo ang impeachment trial, hindi rin po pababayaan ng ating mga senador ang kanilang mga ibang tungkulin. Yun nga lang po, wag po natin kakalimutan na meron po tayong mga senador na balik Senado at meron din po tayong mga bagong halal na senador po sa unang pagkakataon. So sabay-sabay po nilang gagawin ang pag-a-adjust sa buhay ng senador. Upo po sila kaagad bilang huwes or judge po sa impeachment trial at gagawin din po nila ang kanilang legislative duty sa aming regular calendar sa Sinukatan session na hall. din po ng robe, Attorney Banyas, yung mga bagong pasok na senador. Bagong papasok. Sa tingin ko po, gagawin na po yung kanilang mga robe. Nung nagtanong po kahapon, yung pong isusot na robe ng mga senador po sa June 3 ay nakahanda na po. Malamang po na ipapagawa na po namin ang robe ng mga bagong halal na senador para po sa pagpasok po ng Hulyo. Kailangan ba magpagawa, Ito naman po iba Attorney? nating mga senador, hindi naman po ito yung kanilang unang pagkakataon para umupo po sa sa impeachment court. Iba po sa kanila po yata, wari ko po ay nakaupo na po yata dati. Nakikikaroon impeachment Titignan ko nga po yung listahan po kung sino ba yung senator na upo. Doon po sa, kung tama po, dito po, bali po dito sa aking listahan, si Senator Legarda po ang naupo po siya during the time of during the impeachment of President Erap. In fact, si Senator Legarda po ang pinakabatang senador ng impeachment po ni President Erap. Tapos doon naman po sa impeachment naman po ni Chief Justice Corona, naupo na rin po noon bilang judge sa impeachment court ang si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Francis Escudero, Senator Jinggoy, Senator Lacson, Senator Lapid, upo na rin po doon. Si Senator Legarda, nakupo na rin po doon. Sanay na So sila baka dyan. tsaka baka Sa yung rules. mga robes na ginamit nila pwedeng gamitin ulit. Para Baka maka- wala na yung matagal sa tingin ko po, hindi po. Hindi po si Senator Tito Soto, upo na rin po noon po. Oo, yes. Hindi, para makatipid tayo kasi- ni Chief Justice Corona. Sayang din na attorney, di ba? Hindi naman tayo mayat maya nag-i-impeach. Baka nang pwedeng rumenta na lang tayo. Tagal na yun. Baka nga marupok na yun, Joel, Leo. De, biro lang. Baka Biro lang po. Oho. Dahil sa loob po ng maraming taon, baka po hindi lang po kinakailangan ng dry cleaning po yung mga ginamit po. Nasa museum na po namin yung yung naka-display na po sa museum yung ginamit Nagbibiro lang po ako. No? robe. Opo, pero attorney. Pero yun po, gusto ko lang po sabihin na Sige yun po. pong uupuan po ng mga witness, ito ho yung Ginamit din dati. witness stand na ginamit po namin nung kay
Chief Justice Corona, hinugot po namin buhat mula sa aming museum para po gamitin ulit. Ayun. Okay. At siyempre meron ding rearrangement ng po dyan, mga kwarto para i-accommodate yung house panel, secretariat nila, media. Naghanda na po kami ng silid o ng kwartos na pwede pong gamitin ng ating defense panel at saka po ng ating prosecution panel. Nakahanda po yun sa Senado. Nasa kanila po yun kung paano po nila gustong gamitin o ganong kadalas po nila gustong gamitin ang silid na inihanda po namin para sa kanila. Siguro panghuli na lang, Weng, na tanong. Ang impression kasi, numbers game. Di ba? Nabibilang daw yan sa mga kaalyado eh. Of course. So, political process, hindi naman daw, ewan ko, sinusukat yung mga ebidensya rito. Ewan ko, parang unfair yata sa Senado para sabihin mo yun, Weng. Ano? Agad Kasi, mo husgahan. Oo, di ba? Na para bang bulag ang mga senador na hindi mag-iisip. Hindi mag-iisip, Oo. di ba? Kasi at the end of the day, uphold justice, di ba? Naman. Ang katarungan dapat ang manaig po rito. Tama bang ang impression na yun na numbers game lang ito, attorney? At kasi ngayon nagkakabilangan eh. Sa SOCMED makikita mo na, wala yan. Ano na yan, di ba? Absuelto yan, mga Totoo ganon. yan. Dahil sa composition. Ano bang dating sa inyo noon sa Senado noon, attorney? Ang impeachment trial po ay ito po ay kakaiba sa iba pong mga trials na nakikita po natin. No? Ito po ay quasi-judicial at quasi-political. So kung matatapos po ang buong trial, sa bandang huli po tulad po nung nangyari po nung sa impeachment po ni Chief Justice Corona, magbibigay po ng kanya-kanyang kadahilan ang mga senator kung ang boboto po niya ay conviction o kaya po ay acquittal. So ayoko pong sagutin na kasi pag sabi po natin parang baliwala na po yung ipapakitang ebidensya ng prosecution. Ito po ay nakadepende po kung ano po magiging appreciation ng ating mga senator judges pag nagpakita na po ng ebidensya po ang prosecution. So yun pong mga political analyst, base po dun sa nangyari po nun sa impeachment ni President Erap at saka po ni Chief Justice Corona, pwede po sila magbigay ng kanilang opinion. Malalaman po natin kapag natuloy na po ang impeachment trial at saka po pag natapos na po ang impeachment trial kung ano po talaga ang mangyayari. And then siguro pwede natin ulit pag-usapan kung yung bang sinabi ng mga tao na baliwala na yun at magbibilangan na lang tayo kung sino yung mga kaalyado ng respondent ay yun nga, ganun nga talaga ang mangyayari dito sa impeachment trial. Okay. All right. Attorney, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Sir, thank you.